Political Documentary Network. So we are here at the Legislative Building of Ojongan Romblon, and we have Jessa inside to ask and to do the interview. So without further ado, keep watching to gain some knowledge and information about each other's political side and political interests. So let's go! Good day everyone, I am Lara G. Good afternoon, everyone. My name is Jessa Lagman Manguera, a second-year political science student, and today we're going to conduct an interview to one of the public officials in the municipality of Ojongan. We'll talk about his job as a public official and its relevance to politics today. So, hi, sir. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Welcome to Office ng Sangguniang Bayan. Thank you po, sir. So, what's your name po, sir? Okay, so I am SB Rico Falquesa from Ojongan Romblon. Yeah. So, My committee is Committee on Education and Agriculture taga saan po kayo, sir? from Barangay Manhama. So, what's your job po? Okay, I am a member of the Sangguniang Bayan of this municipality. So our main function is to legislate laws, policies, ordinances na may impact po sa general welfare of our municipality. So, you have said, sir, you're a public official. What push you po para mag-serve sa Okay. public? Thank you for that question. No? I started in politics way back 2007 no, as SK chairman. And then after that, I ran for Barangay Kagawad. So, nakapasok naman po tayo. And then, during that time kasi, honestly speaking, napasok ko po to dahil sa totoo lang, dala din po ng way back 2007, dala ng kahirapan. So, ang nagpaalala sa akin is yung pagiging SK chairman ko. And then, during college time, and then hanggang naging kagawad ako, ganun din po yung nangyari, yun din ang nagpaalala sa akin. Because during that time, wala pang libre na tuition fee at saka miscellaneous fee, lahat ay binabayaran. But if you are an elected official, barangay official, free ka from all fees. So, kumbaga, ang isa sa mga naisip ko para maka-payback sa ating mga tao is makatulong palalo ako sa tawag nito, bigger part, no? So, that's why I ran for Sangguniang Bayan member. At gusto ko rin po, other than that, gusto ko pong i-share yung aking pong kakayahan dito sa ating bayan. Kasi sayang naman kung aakuin ko lang yun. So, gusto ko pong ibahagi, mag-inspire ng mga kabataan na despite of coming from a very poor family, na wala pong kumbaga political background, especially sa family ko, hindi naman po siya kabilang sa malalaking pamilya dito sa bayan ng Ojongan. Ang pinakita ko po na kakayanin pala ng isang simpleng tao to serve the people. So, yun nga, sir. Sa sobrang ang ganda po ng story niyo, parang nag-push niyo para mag-serve sa public. So, ang tanong ko is, ano po yung political stand niyo sa today's politics natin? Okay, may political stand sa ating politika sa ngayon, no? In Ojongan, I am a member of a minority, no? Pag sinabi po natin may minority, sila po yung kukunta ang bilang sa loob ng Sangguniang Bayan. So out of 10, apat na po yung member ng minority. Now, pagdating po sa stand ko naman, let us set aside politics always pag nagde-decide tayo, no? So, kumbaga, ang sinusunod po natin is kung ano po yung makakapagbigay ng kaunlaran sa ating bayan, no? Doon po tayo pumapanig. Regardless of you're a member of a minority, you're a member of majority, sinisit aside po natin yun. Ang iniisip po natin is paano po tayo makakapagbigay ng impact, makakatulong sa mga tao para ma-flip yung buhay po nila. So, I think yun po yung stand ko. So, after the election, tapos na yung election, ang tawag na sa'yo ay hindi politiko.
dapat ang tawag na sa iyo ay public servant or you are now a leader. And alam naman po natin na kapag ikaw ay leader, ginagawa mo ang lahat para ma-improve yung buhay ng tao. Yes. I agree naman po sa pag-aralan namin. Parang binibigyan po talaga halaga yung role ng people sa when it comes to politics or it's in government. So, sa sinabi mo po, sir, ano po yung ma-advise nyo sa lahat or especially sa amin din po kasi as a political science student, so syempre may mga taong magiging magtutuloy ng law, magiging politician. So, ano po yung advice niyo sa akin? Napakagandang tanong, no? Alam niyo po kanina, one of the question ng grupo as kamusta po yung atmosphere ng politika sa ating bayan, sa buong bansa. Alam niyo po, ang sabi ko doon is napakarami na pong kabataan, no, na sumubok sa politika at marami na rin po ang nagtagumpay. In fact, dito po sa ating bayan, dito po sa Ojongan, halos ang karamihan pong Sangguniang Bayan members are very young. Our youngest Sangguniang Bayan member, si Honorable Kyla Yap, ay nasa 24 years old. No? Compare decade ago na ang nakakaupo sa Sangguniang Bayan are mga old people. No? Pero ngayon, marami ng bata. Ibig sabihin, marami nang nagtitiwala sa mga kabataan. No? At the same time, naobserbahan ko din po nung nakaraang barangay at SK elections na marami pong mga kabataan ang sumubok sa politika. At nakita ko po na they survive. Ibig sabihin, nanalo po sila. It's a good indication na kayo, mga political science students, napakalaki po ng chance nyo na pumasok din sa politika or kung di kayo tumulong sa politika para ma-improve yung tawag nito, ma-improve ninyo yung inyong skills, no? At hindi masayang yung inyong skills na kayo ay graduate ng political science. Kasi ako nga IT, but yet pumasok sa politika. How much more a political science student na napakalaki yung kumbaga yung napag-aralan about politics. So, marami kayong magagawa. So, I encourage you, especially the young people, kayo pag-graduate ninyo, try to think of entering politics. Huwag nyo sayangin yung skills nyo. Kasi kung hindi nyo yan i-share, yung sabi nga, yung education without sharing is nothing, kumbaga. So, sayang, no? Yung natutunan nyo sa loob ng classroom, yung theory, hindi nyo i-share sa mga tao, useless lang din. So, kaya nga kami dito bilang mga young politicians, young public servant, we will serve as your inspirations para ma-motivate kayo, kahit pala kami mahirap, kahit pala kami bata, ay pwede kami mag-serve sa aming bayan o sa aming barangay. Yun po. So, sir, what do you think po your jobs contribute to like today's present political structure or balance? Okay. Almost the same questions na other group, no? So, paano tayo nakakatulong yung ating pagiging public servant sa political balance, no? Hindi po tayo nagpapa-apekto hindi po tayo nagpapa-apekto kung saan po tayong partido belong. Yun po talaga dapat ang gawin natin. Kundi, sa pagdidesisyon, dapat ang tinitingnan po natin ay kung ano po yung tingin nating makakatulong sa ating mga constituents. Yes. I think that is the biggest contribution that I want to share, na after election, set aside politics and work as public servant, as leader. No? Hindi yung kasi hindi mo kapartido yung mayor, hindi mo kapartido yung ibang membro, ay makikipag-away ka sa kanila. So dito hindi po nangyayari yung sa aming structure ngayon. Honestly, no, akala nga namin nung una ay mahihirapan kami magpasa ng mga ordinances, ng mga resolutions pag kami yung nag-author, pero we're very lucky dahil yung aming mga kasamahan ng mga majority members are very cooperative. No, recently, nakapagpasa po tayo ng halos 3 na pong ordinansa at mga resolutions. And so far naman, out of those resolutions and ordinances that we passed, ay wala pong kumukontra. So an indications that there is a good atmosphere, there is a good balance of politics in our municipality.
Sir, sa mga like napag-aralan din po namin, sobrang halaga po talaga ng law. Kahit yung mga philosophers talagang binibigyan ng importansya yung law. So, sa tingin niyo po sir, ano mga na-encounter yung conflict or baga mga hirap para pag matupad ng ang laws or ordinances sa isang lugar? Okay, mga batas, no? Alam niyo po, sa totoo lang, ang dami na po nating ordinances, ang dami na po nating batas. Ang tingin ko lang po talaga is the proper implementation of the laws. Minsan hindi po na i-implement ang maayos, no? At the same time, awareness sa mga tao. May batas tayong ganito pero hindi alam ng mga tao. So, siguro yun po yung nangyayari. Like for example, the helmet policy of our municipality. So, lahat po dapat na pumapasok sa Ojongan ay naka-helmet pero but still, there are some people na they are not aware. Some people are not following that ordinance. So, yun pa I guess. Pero siguro more strict compliance to the laws and policies. Kasi alam nyo, kahit isang batas lang, kung lahat ay sumusunod, there will be a peaceful community. Yun po. So, sir, ito po, last question. So, how do you perceive the politics or the government today in relation to your job as a public servant? Okay po. Sa nakikita ko po ngayon, ang kagandahan po ngayon na nakikita ko na pwede makapag-contribute no, sa politika, no, sa posisyon ko ngayon is nakita po ng taong bayan na ang pwede palang magserbisyo or maging public servant ay hindi lang yung graduate ka ng ganito or anak ka ng malalaking tao or mayaman ka, marami kang pera, or sikat ka, or may edad ka na, hindi. So parang sa ngayon, ang gusto nating iparating ay whoever you are, as long as you want to serve, as long as mayroon kang dedication and commitment na mag-serve, pwede kang mag-serve. At nakikita po yan ng taong bayan. So I think yun yung napakaganda na tawag ito, na magiging contribution natin. Dahil may mga napansin po tayo, not only in Ojongan, but in other towns, na ang isang farmer ay tinalo yung 28 years in the service. No? Yung isang napakasimpleng tao ay tinalo niya yung napakalaking politiko. So that's meant to say na umiiba yung atmosphere. So at yun din siguro yung gusto kong iparating na as a very simple person, hindi kilalang tao sa bayan ng Ojongan, yet they were given a chance to serve the people. So, it will serve as an inspiration doon sa mga aspiring pa natin ng mga leaders. So, I guess yun yung magiging contribution ko doon sa tawag ito, sa taong bayan na gusto mag-serve, na wala palang limit kapag ikaw ay nagsiserve. No? Walang tawag ito, walang hindrance kung gusto mo mag-serve. Basta meron ka ng commitment, dedication to serve the people. That is the greatest puhunan that you must have. You know. Yes, napaka-inspiring. Hindi naman po ang story niyo na actually sabi niyo nga po pa talaga is from IT naging public servant. Kaya mas sabi niyo po talaga na yun din yung parang greatest na ng politics ngayon sa ating So, that's all. Thank you po. Thank you, sir. Thank you sa inyong oras at sa pagpasok sa opisina. Thank you, sir. So, before we end this, allow me to read this certificate of appreciation po. So, this certificate is presented to Honorable Rickmel Falqueza for lending his time to grant the request of AB Political Science second-year students for an interview for the documentary blog for the subject Political Theory on the 22nd day of November 2023. Signed by our leader, Rosemary Raimundo, and our instructor, Ian Glenn Gaak, Juris Doctor. Thank you. Thank you, sir. Thank you po for this certificate. Yeah. Thank you po. Sir. Salamat sa time. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po talaga. Sige, picture tayo dito. No?